Naoya Inoue gustong may patutunayan. Epic history na maging 5-division world champion, sisimulan na ang kampanya pagkatapos nawasakin itong si Ramon Cardenas. Pero Nick Paul biglang pumalag at sinabing siya ang harang kay Inoue at nangangakong mawakasan ang winning streak ni Inoue. John Riel Casimero, ayaw mangyari ang naranasan niyang hirap sa mga aspiring Pinoy boxers ngayon, kaya Casimero may nahanap na paraan para makabawi. Pero galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo, kaya tara, kwentuhan na. Siyempre naman, kayang-kaya ko na talunin itong si Inoue. Ganito na lang ang naging sagot ni Ball sa katanungan kung kaya ba niyang patikimin ng unang talo itong si Inoue. At ayon pa ni Ball, may nakita raw siya na kunting mga butas sa mga laban ni Inoue. Una, nasasaktan rin si Inoue sa mga atake ng mga kalaban at natatamaan din. Naging gapang boy si Inoue sa mas mababang kalidad lang na boksingero, kaya ambing sa kalidad na meron itong si Ball. Lahat ng mga kinalaban raw ni Inoue ay kakaiba kung magbigay ng respeto kay Inoue dahil talagang todo-todo. Pag magkasalpukan na ay kagad namang umaatras, tatalikod o di kaya ay tatakbo na. Pero asahan ng lahat, hindi si Ball ang uri ng boksingero sa mga nakaharap na ni Inoue dahil hindi daw talaga siya kanya na uri ng boksingero. Kaya asahan ng lahat na talagang siya ang abante at siya ang gagawa ng paraan na itong si Inoue ang atras sa kanilang laban. Paniniguraduhin ni Ball na siya ay 100% ang kanyang kondisyon kung magharap na sila ni Inoue at talagang fit na fit ang kanyang katawan pagdating sa laban. Kaya wala raw talagang dahilan kung bakit hindi niya magawa ito kay Inoue na gugulpin niya ito pag magkaharap na sila. Pero ayon kay Ball, mas mabuti na sa ngayon ay sasabihin na lang niya na mas maganda na may kasana lang ang laban para doon na talaga magkakaalaman. Kaya naman, para ang dalawa ay magkaharap mga kakwento ay nangangailangan sila na panatiling manalo sa lahat ng mga laban para may kasang bakbakan nila. Dahil baka mga kwento ay maging tulad kay Brandon Figueroa na nagamon kay Inoue pero naging walang bisa ang hamon niya dahil binaklasan lang siya ni Stephen Fulton ng corona. Kaya naman ang paghamon niya ay naglaho na parang bula. Ang naging mensahe naman ni Inoue na pananatili nila ni Ball ang value o halaga nila para darating ang panahon na sila ang magkakasagupa. Sa kampo naman ni Inoue, kung matalo ni Inoue si Cardenas at isusunod na ni Inoue ang matagal-tagal na rin na naghamon sa kanya na current WBA o World Boxing Association Interim Super Bantamweight Champion na si Morojon Akhmadalib. Kaya lang, kaagad pumalag ang mga boxing fans dahil ang gusto ng Team Inoue na sa Japan gaganapin ang laban nila ni Inoue kontra kay Akma. Gusto ng boxing fans na dapat baliktad, Inoue kontra Cardenas sa Japan at Inoue kontra kay Akma sa Amerika. Pero syempre mga kakwento, wala na tayong magagawa. Mga kakwento, ayaw na maranasan ni Casimero ang hirap na dinanas siya noon bago niya nabot ang pagiging 3-division world champion ngayon. Kaya naman, gusto niyang makabawi at yan ang kanyang nilalayon dahil malapit na po kasi ang unang bigating laban under yan sa Cuadro Alas promotion. Mahabang hirap ang dinaras ko noon. Araw-araw may laban. Pero hindi ako tumigil. Lumaban ako hanggang marating ko ang aking pangarap. Bilang 3 beses na ako naging world champion, handa na akong magbalik ng biyaya. Ang Cuadro Alas promotion ay para sa mga boksingirong nangarap, para hindi nila maranasan ang hirap na dinaanan namin noon. Ito na ang simula na mas maganda ang kinabukasan ng mga susunod na kampiyon. Cuadro Alas promotion para sa bagong henerasyon ng mga kampiyon. Ko noon. Araw-araw may laban. Pero hindi ako tumigil. Lumaban ako hanggang marating ko ang aking pangarap. Bilang 3 beses na ako naging world champion, handa na akong magbalik ng biyaya. Ang Cuadro Alas promotion ay para sa mga boksingirong nangarap, para hindi nila maranasan ang hirap na dinaanan namin noon. Ito na ang simula na mas maganda ang kinabukasan ng mga susunod na kampiyon. Cuadro Alas promotion para sa bagong henerasyon ng mga kampiyon.
At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ramil Lubitania, kay kakwentong Florante Bautista, kay kakwentong Jason Omega, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.